Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, December 16, 2024, Monday. Alamin natin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng shearline at ITCZ ngayong araw na maaaring magdala ng mga pagulan. Pag-usapan din natin ang update sa binabantayan nating sama ng panahon na posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, 3 weather systems pa rin ang nakakaapekto sa bansa. Una, ang shear line na nagdadala ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Pangalawa, ang northeast monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na hangin at mahinang ulan sa northern at central Luzon. At pangatlo, ang intertropical convergence zone o ITCZ na nagdudulot ng pag-ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Kaya't magkakaiba ang magiging lagay ng panahon sa bawat rehiyon. Sa Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Bicol Region, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng shear line. Mag-ingat sa posibleng flash floods o landslides, lalo na kung malalakas ang buhos ng ulan. Sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Sorsogon, Caraga at Davao Region, magiging maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Posibleng magdulot ito ng flash floods o landslides kaya't laging maghanda. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng amihan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng ITCZ kaya't makakaranas ng maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahihinang ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto mula rito. Ngayon naman para sa pinakabagong update ng Tropical Cyclone Threat Potential mula sa Pag-asa, sa Week 1 mula December 16 hanggang 19, ang threat potential ay likely. Ibig sabihin, may posibilidad na mabuo ang isang low-pressure area o bagyo na gagalaw malapit sa silangan ng Mindanao at Visayas. Sa Week 2, mula December 20 hanggang 26, may posibilidad pa ng isa pang low-pressure area na mabuo, ngunit ang threat potential nito ay unlikely, kaya mababa ang tsansa na ito ay ma-develop bilang bagyo at maaari lamang itong malusaw. Gamit ang GFS forecast model ng United States, by December 20, makikita na ang low-pressure area o posibleng bagyo na ito ay babaybay sa Mindanao at Visayas. Samantalang gamit ang ibang modelo tulad ng European model, parehong nakikita na ito ay isang low-pressure area lamang na hindi madedevelop bilang bagyo. Ang European model ay mas accurate pagdating sa forecast range kumpara sa GFS at inaasahan na magdadala lamang ito ng kaulapan at pagulan sa Visayas at Mindanao. Patuloy natin itong babantayan dahil ang panahon ay mabilis magbago. Kaya't manatiling updated sa mga susunod pang ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok, stay safe mga kababayan!